Gilas Pilipinas mga idol, sila daw dapat ang nag-champion sa FIBA o QT at Justin Brownlee nadaya sa MVP. Si Justin Brownlee nga ang isa sa may pinakamagandang performance sa FIBA o QT sa Latvia mga idol, kaya isa ito sa mga nasa MVP race. Nagkaroon nga ng botohan sa MVP at nag-number 1 si Justin Brownlee, pero ang tinanghal ngang tisot MVP ay si Bruno Caboclo ng Brazil. Isa nga itong NBA player mga idol at ayon nga sa report, ay reserve player lang daw talaga ito ng Brazil pero pinaglaro kontra Gilas Pilipinas. May mga nagsasabi nga na nadaya daw itong si Justin Brownlee sa MVP award dahil si Bruno Caboclo ang nanalo. In my opinion mga idol, malaki talaga ang chance si Justin Brownlee sa MVP award ng FIBA o QT kung botohan lang ang pag-uusapan, pero may ibang kategory pa siguro sila na pinagbabasihan sa pagpili ng MVP. Bagsak ang performance ni Justin Brownlee sa semifinals mga idol below sa kanyang average. Samantalang maganda ang pinakita ni Bruno Caboclo, kaya ito nagkaroon ng malaking chance makuha ang MVP. Ito talaga ang nagpahirap sa Gilas Pilipinas. No match nga sa kanya ang mga big man natin mga idol. Maskin si Justin Brownlee, aminado naman siya na hindi talaga maganda ang performance ng Gilas Pilipinas at parang hinahayaan niya daw ang mga locals kahit hirap silang makapuntos. Pero wala ngang dapat sisihin sa laban dahil kitang-kita naman kung gaano kalakas ang lineup ng Brazil kumpara sa Gilas na kulang ng big man. Samantala sa ibang balita naman mga idol, Gilas Pilipinas daw sana ang nag-champion ngayong FIBA o QT. Liyamado nga tayo sa Brazil mga idol kung stats ang pagbabasihan. Tinambakan nga natin ang Latvia at nag 20 points deficit comeback naman kontra Georgia. Kahit sa 3 points area ay lamang talaga tayo. Kitang-kita naman sa first half mga idol na na-outplay ng Gilas ang Brazil, pero sa second half nga biglang nag-iba ang kanilang depensa. Dahil nga walang Kai Sotto, dinadala nga nila si Jonmar Fajardo sa labas, kaya na-out-rebound tayo ng Brazil. Kahit si Coach Timcon ay aminado malaking kawalan talaga si Kai Sotto sa laban na yon. Kung hindi lang sana ito nadaganan ni Guga Bitadze, baka tayo pa ang pumasok ng finals at makalaban ulit ang Latvia. Marami ding nagsasabi mga idol na pinaboran daw ng referee ang Brazil dahil masyadong manipis ang tawagan pabor sa Brazil. May mga bad call talaga ang referee mga idol pero wag din natin isisi lahat sa referee dahil may mga lapses din talaga ang Gilas Pilipinas. Marami nga silang naging turnover na nagre-resulta ng punto sa kalaban. Growth experience nga daw ito para sa Gilas Pilipinas mga idol. Sayang na sayang talaga dahil kung hindi lang nasaktan itong si Kai Sotto, tayo sana ang posibleng nag-champion at nag-qualify in the first time sa Olympic. Pero moving forward na nga itong Gilas Pilipinas, gusto nga ni Coach Timcon magpalakas ang Gilas at babalik na mas malakas kaysa sa ngayon. Kita naman natin na ibang-iba na talaga ang Gilas Pilipinas. Kapag nandyan na sina EJ Ido at Scottie Thompson, mas magiging malakas pa ang Gilas Pilipinas.